Tapos sa bandang baba, yung kulay pula, ito po yung bagong gas station po natin. Maliit na gasolinahan. Tapos yung sa bandang harapan, kalsada na po yan. At makikita po natin yung fence po natin. Yung pinakabakod po ng compound. Ayan. So, meron na siya. Ganda pala yan. May ano na tayo. May pang branch na tayo. Tapos ilalagay na natin to. Medyo maanghang po siya ng konti. Sarap. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati muna sa inyo ng magandang araw. Magandang gabi sa ang sulukman po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Actually po, dalawa po ang pinaka-content po natin. Una, i-unbox po natin yung pinadala po ni Papa Dan sa atin. Ito po yung product niya, yung gourmet na tinatawag po. So, titikman po natin kung gaano kasarap. Tapos pangalawa po, bigyan ko po kayo ng update dito po sa mga ginagawa naman natin dito sa paligid. Patungkol naman po sa mga pagtatanim ng gulay. So, meron tayong mga ilang ginawa po dito. So, isi-share ko po sa inyo. Tapos mamaya, ipapasal ko po kayo. Panoorin po natin sa drone dito po sa may area. Pero bago po yun, paalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan. July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page po, July Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow, pwede pong i-like. At i-share na rin yung mga upload po natin. So maraming salamat po. At siyempre po yung mga kasamaan po natin sa Team Kalingap, sana ho masuportahan din po sa pangunguna po ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rob. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong pinaka main topic po natin sa ngayon. Ito nga pong food tasting, ano? Itatry natin tong product po ni Papa Dan. Masarap nga ba or hindi, ano? Tapos syempre yung pagpasyal natin dyan po sa baba, dahil medyo matagal-tagal na po na hindi po ako nakakapagbigay ng update. Siguro ho, silipin muna natin sandali. Nung isang araw may ginawa po ako dun sa taniman dito sa may bandang likuran. Yung taniman po ng sitaw, dahil po ang nagiging problema ay yung pagdidilig po. So meron po tayong binili na ano po, na pang-irrigate, yung ginagamit na parang pinaka-hose niya at saka yung pinaka-bubbler o kaya dripper para automatic na po siyang magdidilig. Panoorin po muna natin sandali. So dito yung source ng tubig natin. Bali galing po yan sa free flowing. Tapos dadalhin natin doon sa tanim nating sitaw. So yung konting problema dito sa pagdidilig, i-resolve natin. Napapakita natin yung ilalagay natin. So bumili tayo ng ano, yung parang dripper. Ito. So may mga butas-butas na yan. So nilalagay na namin yan dito. Ayan, nag-sample na muna kami ng isa. Ayan, so may mga tumutulo-tulo na yan, oh. Ayan. Ayan. Bali ilalagay natin yan dito sa mga hilera niya. Kasi yan, oh. Ito, ilang buwan na to na nag-harvest tayo. Ayan. So ngayon tinibayin natin yung poste kasi natumba na yung iba. So nagdagdag tayo ng poste. Tapos magdadagdag tayo ng panibagong pananim kasi mabilis mamunga. Every other day nag-harvest eh. Kung mga pang gamit-gamit lang sa bahay, kayang-kaya. Kaso ang problema, tag-init ngayon, yung pagdidilig. So minsan ginagawa ko yung hose, iniiwanan ko kung saang area dito. Ang problema, magdamag, doon lang sa isang area. So ngayon i-resolve natin. Kaya nilagyan ko yan ng mga hose na itim na yan. Mga, may ano yan, may mga dripper na siya. May mga butas-butas yan. So nilagyan natin. Although ang pressure kasi natin dito, medyo tatansyahin ko pa kung kayang sabay-sabay. Kung hindi man, maglalagay tayo ng balbula. Kung kalahati muna. So depende yan, ano. Hanggang dito muna lalagyan natin. So para hindi tayo mahirapan, yung ano, maglalagay ko ng pinaka-header. Ito yung ginagamit na header niyan, ito. Ito yan, itong pinaka-header niyan. So kakabitan natin yan ng konektor na may balbula. Ito naman ang kapartner niyan. Bumili rin tayo. So kung hindi kaya yung lahat yan, pagsabay-sabayin ko, kung hindi kaya lahat, isasara natin yung iba. Kung kaya 4 lang, 2, 3, yun lang i-open natin. Pero tingin ko halos ano yan kasi maliit lang naman yung droplets niyan. Baka marami rin tayong mabuksan. Baka kaya tong area na to. Ilang hilera to? 8 yata ito or 7. Baka kayanin. So ayun, tuloy tayo. At maglalagay tayo ng pinaka-header muna. Ito magsisilbing header natin. Pinaka-main header natin to.
yan doon. Lagyan natin para may ano tayo. Isa lang ang kukonektahan natin. Lahat na yan. Tabasin na natin ito. Ito patuloy na natin dito. Wala lang kadali. Okay. Subukan natin. Natin itusok. Ayun, ganoon. Tapos lagyan natin itong ano, ito ang pang-lock. Ayan, diba? Ganun sa una, mahirap lang sa una. Ayan, so meron na siya. Ganda pala yan. May ano na tayo, may pang branch na tayo. Tapos ilalagay na natin to. Okay. Tapos ito naman yung ilalagay natin dito sa butas. Ayan, tingnan mo ah. So, para pareho na yan. Sunod-sunod na yan doon. Ilalak mo naman yan dito. Pangalawa natin. Ayan. Okay. Ilalak natin. Okay, ito na. Hindi lang. Ayan. So ngayon, balikan natin yung sa may likuran. Tingnan ko ngayon yung nilagyan natin ng irrigation. So ito. Ay kamote. Nadapa tayo. Bira. Mahina na ang tuhod natin. So ito po yung ano natin. Ito yung ginawa nating irrigation nung nakaraang araw. Ayan, so may tubig na po yan. So kung mapapansin natin, masama-masa na po sa baba siya. So masama-masa na po siya. Ayan, ganoon din sa kabila. So ang balak ko na lang dito, yung supply na tubo, gusto ko siyang laki-lakihan at direkta na siya. Para kahit hindi mo i-open or isara yung balbula, diretso na yung tubig dito. Ito po yung sa taniman natin ng sitaw. Halos every other day ho, nakakapitas tayo pa konti-konti dito. Medyo kasi napabayaan din, kaya medyo na-dry yung iba. Pero itong mga huling araw ho, nakita natin ano na, namumunga na uli. Ayan, sa konti-konti, kamukha niyan, may bunga naman pong panibago yan. Oh. Ayan. So mabilis lumaki yan, 2-3 araw po yan, malaki na naman yan. So ito po yung nasa likuran natin. So kung sakasakaling sisipagin tayo, extend natin doon, banda dyan o kaya doon sa kabila. Tapos isang header na lang yung irrigation natin. Para hindi na masyadong babantayan. Pag may patubig na yan, hanggang dito. Kasi amin pa yun hanggang doon sa dulo. Kaso hindi naman pwedeng taniman lahat. Pakunti-kunti lang tayo kasi hindi maasikaso. So yun mga kabayan po natin, yun po yung ginawa natin nung isang araw. Na kung saan naman po ngayon ay tinutuloy po doon naman po sa bandang harapan. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yan. Siguro po mas maganda, ipakita ko po muna sa inyo sa pamamagitan po ng drone. Ito po yun. Samahan niyo po ako, maglakbay po muna tayo sa Himpapawid para tanawin yung ginagawa po natin sa bandang harapan. Yung taniman po natin ng gulay na kung saan po ay naglalagay po tayo ng plastic mulch. Pati po yung bandang likod natin, yung nakita kanina, yung may tanim na sitaw, pupuntahan po natin. So mag-umpisa po tayo dito sa bandang harapan, bandang dulo, lakbayin po natin. Papunta po dun sa may labasan, dun sa may maliit na gas station po natin. Yan, yung kulay pula na yan, nabubong, yan po yon. So liko po tayo sa pinaka-boundary natin, dito sa gawing kanan. Yan, at lakbayin natin yung natatanaw sa baba. Yung bubong na yan po, yan yung dating babuyan natin. Tapos sa bandang likod po ng bahay, bandang dulo, yung natatanaw sa baba, ay yung tanim nating sitaw, yung nakita kanina. So ngayon po balik na tayo. Dito po sa mga bubong na yan, yung merong solar panel, yan po yung bahay ng nanay ko. Tapos sa bandang baba, yung kulay pula, ito po yung bagong gas station po natin.
maliit na gasolinahan, tapos yung sa bandang harapan, kalsada na po yan. At makikita po natin yung fence po natin. Yung pinakabakod po ng compound, ayan po. At yung mga tanim, yung mga garden natin dyan, na merong plastic mulch, kitang-kita po natin. Tapos pagkaliwa natin, yun na po yung boundary ng compound natin. At babalik na po tayo doon sa bandang baba. Yung natatanaw po natin, ayan po yung biladan po ng palay natin. Solar dryer. Harapan po yan nung garahe, nung maliit na rice mill natin, at saka po nung bahay. So, baba na po muna tayo at nakita na po natin yung aerial view po ng mga taniman po natin. So, ayun, ito yung taniman natin ng talong, yung bandang dulo. Bali, nilagyan na natin ng plastic mulch. Kasi nahirapan tayo sa pagtatanggal ng damo. Malaki yung nagagastos sa pagtatanggal ng damo. So ang ginawa natin, nilagyan natin ng plastic mulch. So mula dito, nilagyan natin ng plastic mulch hanggang doon sa kabilang side. Tapos uubusin na natin to. Pati yung mga area dito sa dulo, lalagyan na rin yan hanggang doon. Magtatagpo na yun saka yung dati nating nilagyan noon. Ayun. So hanggang ngayon meron pa rin dyan. Halos higit 1 taon na yan. So, gumagana pa. So, ayan. So, bali, mag-iisip na naman tayo kung ano ang itatanim natin dito. Pero meron tayong panglagay na pang-irrigate na ngayon. Para hindi tayo mapagod kakadilig. Kasi minsan kapag hindi nadidiligan, namamatay ka agad. So, sayang yung pangtanim. So, tingnan natin yung bandang dulo. So, ito. Inaayos muna yan. Nililinis. Tapos, tinatanggal yung ilang damo. Pagka okay na siya, tsaka natin tinatakpan. Yung pagitan, pinasama ko na. Kasi minsan sa kanal, dyan tumutubo rin yung damo. So sinubukan natin takpan na rin yung kanal. Ayan. So dito. Hanggang dito, isasama natin to. Tatakpan na muna natin hanggang dyan para mag-abot sila. Yung lumang takip, yun lang muna. Siguro magdadagdag na lang tayo ng matabang lupa sa mga butas niya. Ayan. So ito po yung natin, yung dati, yung libas na pinakita ko po sa inyo. So lumaki na po ng lumaki. Ayan po, dalawa, magkatabi. Tapos yung kanina doon. Tapos yung mga kalamansi natin dito, okay naman, nabuhay naman siya. Pero doon sa kabila, halos hindi masyadong lumaki. Napabayaan na yun, hindi na masyadong nadidiligan. So, pero doon sa side na to, okay pa kasi medyo malapit-lapit dito. Minsan nadidiligan ng konti yan. So ayan. Hanggang dito tayo. So tingnan natin. So ito yung dating taniman natin. Ito yung talong po yan. Yan po ang na-harvest po natin ng pakonti-konti dito. Ayan. Yung dito sa area, wala nang tanim to. Doon sa dulo may okra pa akong konti doon. Ina-harvest din natin yan. Pero ito hinihintay ko na pong magtag-ulan muna para hindi mahirapan sa pagdidilig. Okay, so tapos ito ayusin natin tong linya. Kasi balak ko rin maglagay ng pang-irrigate dito. Kamukha nung nilagay ko doon sa may likuran. Yung nakita natin kanina na automatic na siya. May parang bubbler ka o kaya parang dripper. Kusa na siyang maglalabas ng tubig. Ayan. So habang ginagawa natin 'to, dito naman tayo sa ito may pinapagawa tayo, yung traktoran natin. Yung sa may gilid ng gulong, ito yung ginagamit natin para hindi siya mabalahaw. So, pinapaayos natin yan. Dito yan nakalagay sa side ng gulong para kapag kaputik, yun ang pag ito nadudulas, yun ang kumakagat. So, ayan po yan. Ito update dito sa may atin. Ayan na yung drone pala. Ayan na. Bababa na yung drone. Ayan. So okay naman dito. Doon yung garahe natin nandoon, okay pa rin. Ayun, yung isang jeep nandiyan, hindi lumabas. Yung isa lumabas. Ayan, yung harvester nandiyan sa may likuran. Yung isa wala dito dahil ginagamit. Ayan, so yan po ang update dito, So ngayon naman po, puntahan na po natin itong pinakahintay po natin. Itong product ni Napapadan ho, gaano nga ba ito kasarap? Po? So ang gawin po natin, unbox po na to tapos titikman po agad natin. Isa nga po pala, shoutout po kay Papa Dan. At kung sino man po ang nakipag-communicate sa kanya,
Nakalimutan ko lang po yung pangalan. Ano, shoutout na lang po. Yung naghumingi sa akin ng pangalan at saka address. Dahil nga raw po may papadala. So ito na po yun. Matindi po ang packaging. Talagang ano. Bali ilang days na po ito dito. Nilagay ko lang po muna sa rep. Para kako ano siya. Maging fresh na fresh lang. Yan po ang ano. Mukhang marami po pala ang laman nito. So bubuksan po natin isa-isa ito. Bali, 7 po ito. Malamig na. Kasi nilagay ko po sa rep. So, buksan natin. Grabe. Ayan po. Buksan pa natin itong iba. Ilang klase ba ito sa pagkakaalam po ng mga viewers natin? Yung mga nakapanood na po sa ano po, sa mga pinapakita po ni Papa Dan, ilang product po ba ito? Ilang klase? Kasi ang pagkakatanda ko, meron ditong ano yung parang tinapa ang lasa, o kaya yung parang tuyo. Bangus yata, meron din. So, lahat natin subukan. So, ito. Mas mababa yung isa, ito pareho ng height. Ilang klase kaya ito? Ilabas natin lahat. Matindi pagkakabalot po. Ayan. So, tingnan natin muna. Asan ba yung pambasa natin? Bali yung isa. Gourmet. Bangus. Bangus po itong isa. Ayan. Ito ay bangus din. Yung mataas po pala ay bangus. Bangus siya. Ito yung bangus. Tuyo at saka tinapa. Ano po? Bangus, tuyo, tinapa. So, tinapa rin po. Ibig sabihin po, 3 klase. Bangus, tuyo, at saka po, tinapa. So, ito po ang itatry natin. Itatry po natin ito. Huwag natin patagalin. Ano? Kita nyo ba sa camera? Hindi nyo yata makita dyan, ano? Sige, dito natin makapain natin. Ayan, okay? Unahin ko muna itong bangus. Ayan. Buksan natin. Sige, madali lang siyang buksan. Okay. So, bangus. Yung una. Itong isa naman ay tuyo. Tuyo. At saka tinapa. Ayan, 3 po. At ngayon po magkakaalaman na po kung alin nga ba ang pinakamasarap dito. Ano? Alin ang unahin natin? Alin ang unahin natin? Ito muna sigurong ano. Ito na munang tinapa. Ayan. Ay, mabango. Mabango siya. Parang ano siya, parang hindi siya malansa. Parang ano, ang amoy niya ay parang kompleto sa ricados siya. Yung ano, laurel, parang naamoy natin yung laurel eh. Yan. Tikman na po natin. Yan, tikman natin. Ay, sayang wala akong kanin eh. Di bale. Ito muna tayo. Ito ano. Ay, masarap. Lasang-lasa yung tinapa. Kahit po siya nakababad sa pinaka-oil niya, pero mararamdaman nyo na medyo matigas-tigas siya. Parang solid pa rin po yung pagkatinapa niya. Okay, approve to. Recommended natin to. Yung tinapa yung flavor, ano. Tapos pangalawa po, ito namang tuyo. Medyo first time tayo makarinig nito, ano. Tuyo na parang style, ano, sardinas. So, tingnan natin. Yung amoy niya medyo hindi naman nagkakalayo ano, pero ito parang manamis-namis. O sa amoy lang siguro. Subukan na natin para diretso na tayo. Parang masarap sa kanin to. Tingin ko sa almusal. Masarap sa kanin to. Ito naman tuyo. Ganun din. Ramdam mo, tuyong-tuyo talaga siya. Lasang tuyo naman talaga siya, pero hindi siya maalat. Ayan po ang napansin ko po dito. Parang hindi siya maalat. Ayos ayos po. Ayos. Pangatlo naman po, itong bangus. Subukan po natin yung bangus.
Mabango rin siya. Parang pakso lang ah. Parang pakso o ginisang ang amoy niya, no? Subukan po natin. Subukan po natin. Iba lang po yung ano, medyo ang kulay niya ng oil niya dito, medyo parang dirty white ng konti. Siguro po dahil sa lamig ng ref. Ano po? So, tingnan po natin. Tingnan natin. Ba? Medyo maanghang po siya ng konti. Sarap. Bangus na bangus, mga kabayan po natin. Lasa talaga yung isda. So, masasabi lang po natin, ayos. The best po. May recommend po natin to. Itong Boss D Gourmet, ano? Masarap po siya. Alam niyo po, naisip ko tuloy na ano, nung nasa ibang bansa pa tayo, ito ang magandang dalhin. Kung ito hindi pagbabawal sa package natin, doon sa bagahe, masarap magdala nito. Total, hindi naman po siya mabaho eh. Kaya sa palagay ko po, hindi po ito masisita. So, ayos po ano? So, masasabi natin sa kabuuan, ayos po yung product. Ayos yung product. Recommended po natin. Ano mga kabayan natin? So, maraming salamat po. Maraming salamat po kay Boss D o kaya kay Papa Dan, kay Kalingap Dan, mga kabayan natin, sa ipinadala po sa atin. At saka po doon sa nag-message sa atin, kung sino man po ang nag-sponsor nito, maraming salamat na lang po, mga kabayan natin. So, yun lang po muna siguro ang ating episode sa ngayon. Ipinakita ko po sa inyo yung pag-unbox dito at saka yung pagtikim po natin. Sabi ko nga po ay masarap talaga. At saka siyempre po yung konting update natin dito. Doon naman po sa ilang mga nag-aabang naman. Yung mahilig naman po sa mga pagtatanim ng gulay. Yan na po ang status po dito, mga kabayan po natin. So siguro po, yan lang po muna siguro. Maraming salamat po sa inyo. At kita-kita na lang po tayo sa mga sunod pa nating vlog. Maraming salamat po doon sa mga lagi pong nanonood sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page po. Lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga sunod pa nating vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!